Para makapagtapos, hindi para magkaroon siya ng jowa lang. Kasi pag nakatapos, kung gusto mag-asawa, di mag-asawa na. Huwag ka na kayo mag-aaral, no? Sama ka na lang sa akin. Mag-scout na lang tayo maghapon. Mag-vlog na lang tayo. Tara, pakasal na tayo. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Gawan po natin ng reaction video, yung vlog po ni Kalingap Rab kagabi, yung patungkol po sa EDC. Na kung saan, dito po sa episode na ito, mukhang ibinuking po si Beyonce ng kanyang mga magulang. Bukod po dyan, totoo nga ba na gusto nang magpakasal ni Beyonce? So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, ito, Julay Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, huwag natin kalimutan, i-follow po natin, i-like, at saka po pwedeng i-share yung mga upload po natin. At siyempre po, ang Team Kalingap, mga Kalingap partners, suportahan din po sana natin, lalong-lalo na po si Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong napanood po natin, yung vlog po ni Kalingap Rab dito po sa EDC, na kung saan ho, marami tayong nalaman. Ano po, actually po yung first part na napanood natin, yung pasasalamat ng pamilya po nila, na talagang tinatanaw po nila ng utang na loob kina Kalingap Rab sa Team Kalingap. Dahil kung wala po talaga ang Team Kalingap, talagang hirap po sila. Yun naman po ay halos madalas napapanood na po natin. Pero sa pagkakataong ito, ang i-highlight ko po ay dalawang bagay lang. Yung isa ho, ay yung pinapakitang pagsuporta po ng mga magulang ni Beyonce kay Papa Eds. Kumbaga ho, hindi sila tutol, mga kabayan po natin. Kung sakasakali man pong magkasama sina Papa Eds, tapos ginagabi, parang okay lang. Actually po, mas maganda siguro, panoorin po muna natin. Dahil dito po may mga part na parang ibinuking po ng magulang ni Beyonce, sina Papa Eds at saka po si Beyonce. Ang ano ko po, alam ko yan. Love team sila, pero hindi ko po alam kung ano talagang close na close ang dalawa. Hindi niyo pa siya tinatanong talaga na, anak, ano na to? Wala naman. Pero tiwala ba kayo? Tiwala po talaga ako. At payag kayo dun sa setup ni Kalingap Rab na parang may love team, may magkasama sila sa sa pag... Opo, at kung wala po akong tiwala, hindi ko hindi papayagan. So, hindi hihahatid niya ng gabi. Ay, hinahatid ng gabi? Oo, kaya tiwala po talaga ako. Tiwala man po kayo. Tiwala po kay Eds. Ano po masasabi niyo kay Edu pala? Okay naman po siya. Mabait. Okay naman po? Yan. So, may approval naman pala ni Papa eh. Si Mami. Gusto ko marinig si Mami. At gusto rin po ito na marinig ng mga fans. Grabe ang pamilya niya. Yung million ang nanonood sa inyo. Nay, ano yung masasabi niyo? May sikat kayong anak, may love team. Ano masasabi niyo sa setup ngayon? Ganun pa rin parang yung love team niyan. Yung love team niyan. Okay naman. Okay naman yung nila ngayon. Nababantayan niyo po. Oo. Sabi ko kung saan siya masaya, susuportahan na lang namin siya. Kasi hindi naman kami ang makakapag-desisyon para sa puso niya. Kasi hindi naman namin hawak yung puso niya. Pareho po ba kayo ni tatay na susuporta? Kung anong gusto niya. Kung sino? Okay. Oo, nasa kanya naman yun. Yung pong yung parang pag-scout, magkasama sila. Ay, oo. Nagpaalam naman sa akin siya, tsaka si Ed. Tsaka pag ginagabi na, nagchat naman sa akin si Ed. Bakit kayo ginagabi? Medyo. Saan lalayo kasi na pinupuntahan ko. Pero po boto po ba kayo sa love team nila? Oo. Ano po masasabi niyo kay Edu? Ay mabait naman si Edu. Tsaka mapagkakatiwalaan. Kung dumating po ang pagkakataon, di natin hinihiling, maraming hinihiling ang fans. Pag dumating ang pagkakataon na biglang sila pala napapangiti, ba't hinihiling ka kagad? Pag dumating ang pagkakataon na hindi natin inasahan ng marami,
na magiging sila po sa tunay na buhay, ay ano po yun para sa inyo? Papangiti si tatay, pasasalitain ka niya. Ano yung parang sana nga maging ano sila, kung ano man problema ang dumating yun, magpatiwala lang sa isa't isa, tsaka yung magtapos muna ng pag-aaral. Magtapos muna ng pag-aaral. Tatay, pag dumating ang pagkakataon na si Edu pala at si ano talaga sa totoong buhay na, ano masasabi niyo doon? Pag ang totoo pala magkakatuluyan ay sila na din. Ay, para po sa akin, wala naman pong problema doon. Ang importante lang, magtapos muna. Pag nakapagtapos na, wala man na kaming pipiliin kung sinong, basta nagkakagustuhan. So kung nagustuhan niya si ano talaga, at yun yung gusto niya, gusto ko, mami, gusto Nandun ko. kami lang sa kanya, nakasuporta. Kasi hindi naman kami ang makikisama, hindi naman kami magsasama. So papayag po kayo? Opo. Wala naman pong problema doon. Excited na nga po yata. Pero nag-agree po kayo kay nanay na dapat magtapos muna ng Ay, pag-aaral. opo. Kasi yun po ang importante doon ay. Kaya kami nagsikap para makapagtapos. Para makapagtapos, hindi para magkaroon siya ng jowa lang. Kasi pag nakatapos, kung gusto mag-asawa, di mag-asawa na. Well, mga kabayan po natin, so lumalabas ho. Parang walang ka-object-object yung mga magulang po ni Biancy kay Papa Eds. Ang kailangan lang po dito, makatapos muna ng pag-aaral. At kung makatapos na, pwede na po, pwede na ho bang magpakasal? Po natin. So ngayon naman po, puntahan naman po natin yung later part po nung vlog ni Kalinga Prab na kung saan yung pakilig naman po nung dalawa. So ang gagawin po natin, ipi-play natin sandali po itong napanood po natin at obserbahan ho natin. At dito po, makikita natin, talagang mukhang nagiging seryoso ho ang usapan po nung dalawa. Ito, panoorin po natin. Kumusta ang interview? Gulat ako, tatanungin pala yung mga dating naranasan namin noon. Pero okay din kasi yun. Ngayon lang ulit may kumausap sa amin ng ganito na pag-opena namin sa Pastor Ian. Okay yan para nakapaglabas ka ng mga gibat ng nararamdaman mo. Ikaw kasi dapat minsan sinesharean mo din ako. Dapat nag-ano ka rin sa akin para alam ko kung ano mga nasa isip mo. Alam mo, ayoko nang madagdag sa mga iniisip mo. Tsaka madami ka mo nang binibisyari baga. Pwede ba yun? Siyempre, iniisip ko rin mga kasamahan ko dito, Kasama kita eh. Siyempre, iniisip ko mga kasamahan ko. Lalo na ikaw. Uy. Hindi ka ba sanay ng may jowa? Yan. Dahil mo naman tinatago, Di Hindi naman purke jowa, idadamay na kita sa lahat. Sa mga problema ko. Hindi naman natin. Dapat yun. Siyempre, lalo kung mahirap, di ba? Dapat gusto kong tumulong eh. Lalo na kung kaya ko naman makatulong. Saka isa pa, iba na tayo ngayon, Hindi na kagaya ng dati na ganyan. Paano lang, ma-vlog lang. Ano ba? So ngayon, totoong partner na. Partner. Ano ba? Nailang ka naman eh. Huwag kang dyan. Thank you Ayun nga. Pangiti-ngiti ka lang kahit may problema na. Minsan, kung saan ka naglalabas ng sama ng loob. Social media, sa gaya ng sinasabi mo. Doon ko na lang binabasa minsan ng mo eh. Hindi naman sa natatawa ko. Ganun lang talaga yung way ko pag medyo kinikilig sa sa isang tao. At hindi ko alam kung paano umak sa mga sinasabi mo minsan. So, okay ka na?
kaya ko syempre yan ka. Pawis, no? Buti nga, sinasama mo ako sa pag-vlog. Kasi nalilibang ako. Pag andun sa bahay, syempre. Kung magsa-social media lang ako, mas may stress ako pag andun na lang. Kaya, thank you kasi palagi mo ko sinasama. Yun rin naman yung ko talaga, napansin ko na parang naiinggit ka sa ibang mga kasama mo, mga kaeskwela na nagtatrabaho. Siyempre, ikaw, gusto mo rin maging productive yung yung bakasyon mo, no? Saka, yun, na-experience yung mga, kaya naisip ko rin yun. Kaya, sinama na rin, pumayag na rin ako sa gusto mo. Saka, kaso sorry kasi, siyempre, medyo, nabilad. Okay. Medyo, nakakapagod din yung natin din, yung ginagawa eh. Kala ko ngayon na pinag-usapan niyo ni mama niyo kanina eh. Kala ko pinagbawalan ka na lumabas. Hindi. Na na pwede ban ka na lang. Tsaka hindi naman nakakapagod kasi masaya naman tumulong mo. Kasama akong tumutulong sa kasama mo. Dami mo nga natutulungan eh. Natutulungan din ako. May ayuda rin. Araw-araw. Napapalakas. Oo. Pero seryoso talaga. Malaking bagay na andun ka. Mas productive ngayon. Nandyan ka eh. Nandyan ka yung mga mga kasama. Thank you. Thank you din. Thank you so much. Bayan mga kabayan po natin, so lumalabas po dito, parang nag-i-enjoy po silang magkasama. Kasi ngayon nga po, kapag nagbablog si Papa Eds, kasakasama na po si Beyonce. At dito nabanggit po nila na para bang hindi na ito yung vlog-vlog lang. Talagang ang dating po dito ay talagang totohanan na. At hindi po nagtatapos dyan. Ito po ang pinakamaganda. Panoorin natin mabuti mga kabayan natin, kung paano po sinabi ni Beyonce na parang gusto na nga bang magpakasal. Pero, nag-enjoy naman ako ngayong bakasyon. Lahat ng mga ginagawa natin. Kaso, kailangan mo rin talaga mag-aaral Huwag ka na mag-aaral, no? Sama ka na lang sa akin. Mag-scout na lang tayo maghapon. Mag-vlog na lang tayo. Tara, pakasal na tayo. Joke lang. So, narinig mo sana kanina sila mama eh. Ayun na si Pato. Diretso na Mabira. Kaya mga kabayan po natin, yun po yung binanggit po ni Beyonce, Huwag na raw mag-aral, magpakasal na. Anong masasabi ng mga viewers po natin? Siyempre ito po ay parang joke lang. Kaso nga lang, ang masasabi natin dito, kapag paminsan-pinsan nagagawang biro yung mga ganyan, ibig sabihin pumapasok na po yan sa kanilang isip. Kaya siguro may napanood po tayo, yung mga isa sa mga kasamaan natin, na nag-inquire na raw po ng sinumar, mga kabayan po natin, gaano nga ba katotoo yun? Pero dito po sa ginagawan po natin ng reaction video, masasabi lang po natin, talagang unti-unti talaga nagsiseryoso, nagiging seryoso masyado, ang ugnayan po ni Papa Eds at saka po ni Beyonce. So ang tanong po dito, saan nga ba talaga hahantong? Gaano kaseryoso na ba talaga itong usapan po ng dalawa? Siyempre yan po ay mapapatunayan sa mga darating na araw, mga darating na panahon, kung talagang sila po talaga. Dahil pagdating po sa mga magulang, wala pong problema, boto po sila kay Papa Eds. So ang tanong na lang po dito, kung gaano magsiseryoso yung dalawa. Pag-aaral muna, habang nag-aaral, tuloy ang ugnayan, at kapag nakatapos na, maging sila na. O kaya naman, hindi pa tapos yung pag-aaral, maging sila na, magpakasal na. Kagaya ng biro po ni Beyonce. So siguro po sa pamagitan po niyan, pansamantala, paalam po muna si Kuya July. Pero siyempre po, gaya ng dati, gusto ko lang po munang magpasalamat sa mga supporters po natin. Lagi pong nakaantabay sa ating mga upload, sa ating live stream, sa ating YouTube channel. At minsan po sa ating Facebook naman, may mga ilang upload po tayo dyan na pinapanood po ninyo. At siyempre po, kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyong lahat. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sama pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!